Okay guys, so ang tuturo ko naman ngayon ay yung isa pang app na pwede nating gamitin sa ating BT-2 na external module ng SRNE, no? So, punta tayo dito sa search, no? Instead na solar app, no? Katugaya ng nasa manual, ang isi-search natin is SRNE. So, pag search natin is SRNE, yung unang-unang lalabas, yung sa taas, is yung SRNE monitoring. Tapos may parang yung icon niya, merong Bluetooth sign. So, yun yung install natin. So, install natin. Then, open. Allow natin to. Menu prompt. Then, update, no? Mag-update tayo. Downloading updates tayo. And ayun na guys, no? So add it now, click add it now. Then while using the app, yan natin kung matatrace yung ating trace yung ating solar charge controller. So i-click nyo na yan, no? Para ma-connect siya. And ito na tayo, connect na. So pansin niyo sa taas yung model name ng ating solar charge controller, MA24, 40 and 15. Ayan, nakikita nyo yung wattage na pupasok sa solar panel natin, 116 watts. No, sa real time tab to guys. So napansin kayo, halos pareho yung interface nito doon sa solar app na tinuro ng manual ng BT-2, no? Kaya lang ito nga isa SRNE naman siya. Okay? So ayun, solar panel, no? Kita niyo yung charging mode ng solar panel, no? Kagaya ng rin, battery, voltage, charging current and temperature, and load voltage, current and power, no? Sa history tab, no, same as kung ano makita nyo sa solar app, ganun din, running days, full charge, over discharge, power generation. So kung gusto nyo makita yung history ng harvest nyo dito sa baba, yan, click nyo yung charge, no? So makikita nyo today meron akong ng harvest na 0.636 kWh, no? So kung titingnan nyo yung magbabacktrack kayo, no, sa other days, kagaya ng halimbawa October 1, ito yung harvest ko, 1,698 watt hour, no, or 1.6 kilowatt hour, no. Dito naman is 1.355 kilowatt hour. October 2, 9:30 is 1.398 kilowatt hour. So pwede kayong mag-compare ng mga harvest nyo per day, no, dito sa ating history tab. Then sa basic info, kagaya dun sa ating solar app, ganito din, device name, serial number, yan lang yan guys, no. So pwede nyo pala lagyan to, no, extension setting, open to see more real-time data. So pag click yung extension setting, ma-add siya dun sa real-time, no, real-time data. So ito yun guys, no, ay na-disconnect siya. So open na lang natin ulit. Sa real-time data, nadagdagan siya dun sa baba ng others, battery, state of charge, and device temperature. No, yung device temperature, yun yung temperature ng inyong solar charge controller, no. So yun lang yun pag dito, no. Pag tinanggal natin to, mawawala siya dun sa real time tab, hanggang load lang siya. So lagay na lang din natin. So hindi naman masyadong siya. Okay, so yun lang, others, meron siyang others, state of charge and device temperature.